Deuteronomio, Kabanata 1. Ito ang tagubili ni Moises sa buong Israel nang sila'y nasa ilang sa ibayo ng Hordan sa Araba. Ito ay nasa tapat ng Suf sa pagitan ng bayan ng Paran, Tufel, Laban, Hazeroth at Di Sahab. Labing isang araw ang paglalakbay mula sa Sinai hanggang sa Kadesh Barnea kung sa kaburulan ng Seir dadaan. Nang unang araw ay ng ikalabing isang buwan ng ikaapat na pong taon mula nang sila umalis sa Ehipto. Sinabi ni Moises sa mga Israelita ang mga utos na ibinigay sa kanya ni Yahweh, nalupig na niya noon ang mga haring Amoreyo na sina Sihon ng Heshbon at Og ng Bashan na nakatira sa Astaroth sa Edrei. Pinaliwanag ni Moises ang kautosang ito nang sila'y nasa lupain ng Moab sa silangan ng Hordan. Ang sabi niya, nang tayo nasa Sinai, ganito ang sinabi sa atin ni Yahweh na ating Diyos. Matagal-tagal na rin kayong nakatigil sa bundok na ito. Magpatuloy na kayo ng paglalakbay papunta sa kaburulang tinitirahan ng mga Amoreyo at sa mga karatig na lugar sa Araba. Sa kaburulan, kapatagan, sa katimugan, disyerto at sa baybay dagat, sumakatuwid ang buong lupain ng Kanaan at Lebanon hanggang ilog Euphrates. Sakupin ninyo ang lupaing ito na inihanda ko para sa inyo. Iyan ang lupaing ipinangako ko sa inyong mga ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob. Patuloy pa ni Moises, sinabi ko sa inyo noon na hindi ko na kayo kayang pamahalaang mag-isa. Pinarami kayo ni Yahweh na ating Diyos at ngayon ay sindami na tayo ng bituin sa langit. Naway pagpalain niya kayo at tulad ng kanyang pangako, paramihin nawa niya kayo ng 1,000 pang ulit. Ngunit paano ko pa magagampanan ang aking tungkulin sa inyo at maigagawad ang angkop na hatol para sa inyong mga usapin? Kaya pinapili ko kayo ng mga taong matalino, maunawain at may sapat na karanasan upang italaga kong tagapamahala ninyo. At sumang-ayon naman kayo sa akin. Kaya pumili kayo noon ng mga lalaking kilala sa inyong lipi, mga lalaking may talino at sapat na karanatan. Sila'y inilagay kong tagapamahala ng bawat angkan. Ang ilan sa kanila ay naging tagapamahala sa libo-libo, sa daan-daan, sa 50 at sa 10-10. Pinagbilin ko sa kanila noon na pag-aralang mabuti ang usaping itudulog sa kanila at igawad ang kaukulang hatol na walang kinikilingan maging sa katutubong Israelita o sa dayuhan man. Dapat maging pantay-pantay ang mga kanilang paghatol sa mga tao. Ibibigay nila ang karunungan sa bawat tao, maging sino man siya. Huwag silang matatakot kanino man sapagkat ang ihahatol nila ay mula sa Diyos. Kung inaakala nilang mabigat ang usapin, dalhin nila ito sa akin at ako ang hahatol. Sinabi ko rin sa inyo noon ang lahat ng dapat ninyong gawin. Bilang pagsunod ni Yahweh, nagpatuloy tayo ng paglalakbay mula sa Sinai. Pinasok natin ang napakalawak at nakakatakot na ilang bago tayo nakarating sa kaburulan ng mga Amoreyo. At narating nga natin ang Kadesh Barnea. Sinabi ko sa inyo noon, narito na tayo sa kaburulan ng mga Amoreyo, sa lupaing ibibigay sa atin ni Yahweh na ating Diyos. Ang lupaing ito inihanda na niya sa atin, huwag na kayong mag-atubili ni matakot man. Sakupin na ninyo agad iyon tulad ng ipinagbilin sa atin ng Diyos ng ating mga ninuno. Ngunit hiniling ninyo na magpadala muna tayo ng mga espiya upang pag-aralan kung paano natin papasukin ang lugar na iyon. Sa tingin ko ay mabuti ang sinabi ninyo, kaya pumili ako ng 12 kalalakihan, isa sa bawat lipi. Pumunta sila sa kaburulang iyon hanggang sa libis ng Eskol at dooy nagsiyasat. Nang sila'y magbalik, may dala silang mga prutas mula roon at sinabi nilang maganda ang lupaing ibinibigay sa atin ni Yahweh. Ngunit hindi kayo nagpunta, sa halip ay sinuway ninyo ang utos ni Yahweh. Lihim kayong nag-usap-usap sa inyong mga tolda. Ang sabi ninyo, marahil ay galit sa atin si Yahweh kaya niya tayo inilabas sa Ehipto at dinala rito upang ipapatay sa mga Amoreyo. Papaano tayo makakarating sa lupaing iyon? Nakakatakot palang pumunta roon. Mas malalaki pala kaysa sa atin ang mga tao roon. Malalaki ang lungsod at ang pader ay abot sa langit. May mga higanti pa roon. Ang sabi ko naman sa inyo, huwag kayong matakot sa kanila sapagkat si Yahweh ang mangunguna sa inyo at ipaglalaban niya kayo tulad ng nakita ninyong ginawa niya sa Ehipto at sa ilang. Dinala niya kayong ligtas hanggang sa lugar na ito tulad ng pangako ng isang ama sa kanyang anak. Sa kabila ng sinabi ko, hindi pa rin kayo nagtiwala sa kanya, gayong siya ang nangunguna sa inyo. Pinatnubayan niya kayo sa mga magitan ng haliging apoy kung gabi at haliging ulap kung araw at itinuron sa inyo ang inyong daraanan at ang inyong pagkakampuhan. Narinig ni Yahweh ang usapin ninyo at siya ay nagalit dahil dito isinumpa niya. Isa man sa inyo ay hindi makakarating sa lupaing aking ipinangako sa inyong mga ninuno maliban kay Caleb na anak ni Jephunneh. Siya lamang ang makakapasok doon. Ibibigay ko sa kanya at sa kanyang magiging angkan ang lupaing maaabot niya sapagkat lubusan siyang sumunod sa akin. Nagalit din sa
akin si Yahweh dahil sa inyo. Sinabi niya, kahit ikaw, Moises, ay hindi makakapasok sa lupaing iyon. Ang kanang kamay mong si Josue ang papasok doon. Palakasin mo ang kanyang loob sapagkat siya ang mangunguna sa Israel sa pagsakop nila sa lupaing iyon. Sinabi rin niya, makakarating doon ang mga maliliit ninyong anak na hindi pa nakakaalam ng mabuti at masama. Ang inyong mga anak na sinasabi ninyong mabibihag ng mga kaaway, ibibigay ko sa kanila ang lupain at sasakupin nila ito. Ngunit kayo babalik sa ilang papuntang dagat na pula. Sinabi naman ninyo sa akin noon, nagkasala kami kay Yahweh. Pupunta na kami roon at makikipaglaban tulad ng inutos niya sa amin. At kayong lahat ay dali-dali nagsakbat ng sandata sapagkat akala ninyo madali lamang ang paglusob sa kaburulan ng mga Amoreo. Ipinapigil kayo sa akin ni Yahweh sapagkat hindi niya kayo papatnubayan at lulupigin lamang kayo ng inyong sasalakayin. Ngunit hindi kayo nakinig sa akin, sinuway ninyo ang utos ni Yahweh at nagpatuloy kayo sa inyong paglusob. Kaya naman parang mga bubuyog na dinagsa kayo ng mga Amoreo, ginapi nila kayo, tinugis hanggang Horma. Dumaing kayo kay Yahweh, ngunit hindi niya kayo pinakinggan o pinansin man lamang. Kaya napilitan kayong tumigil ng matagal sa Kades. Deuteronomio, Kabanata 2. Tulad ng utos sa akin ni Yahweh, nagbalik kayo sa ilang tungo sa dagat na pula. Matagal din tayong naglakbay sa kaburulan ng Seir. Pagkatapos sinabi sa akin ni Yahweh, matagal na rin kayong nagpaikot-ikot sa kaburulang ito. Ngayon lumakad na kayo papuntang Hilaga, dadaan kayo sa Seir, ang lupain ng mga kamag-anak ninyo, ang lahi ni Esau. Takot sila sa inyo, ngunit mag-ingat pa rin kayo, huwag ninyo silang kakalabanin sapagkat kapirasong man ng lupain nila hindi ko ibibigay sa inyo. Ibinigay ko na sa lahi ni Esau ang kaburulan ng Seir. Bibilin ninyo ang pagkain at inumin, kukunin ninyo sa kanila. Pinagpala kayo ni Yahweh sa lahat ng inyong ginawa. At hindi niya kayo hiniwalayan sa inyong paglalakbay sa ilang. Sa loob ng 40 taon, hindi kayo nagkulang sa anumang bagay. Kaya dumaan lamang kayo sa kanilang lupain at nagpatuloy sa paglalakbay palayo sa Araba, Elat at Ezion-Geber. At tayo ay napunta sa ilang ng Moab. At sinabi sa akin ni Yahweh, huwag rin ninyong guguluhin o sasalakayin ang mga Moabita sapagkat kapiraso man ng lupain nila ay hindi ko ibibigay sa inyo. Ang lupain ng Ar ay binigay ko na sa lahi ni Lot. Ang dating nakatira roon ay ang mga Emita. Marami sila at malalaki ring tulad ng mga higante. Kilala rin sila sa tawag na Rephaim, ngunit Emita ang tawag sa kanila ng mga Moabita. Dati nakatira rin sa Seir ang mga taga-Hor, ngunit pinuksa sila ng mga anak ni Esau. At sila ang nanirahan roon, tulad ng ginawa ng mga Israelita sa lupaing ibinigay sa kanila ni Yahweh. Ngayon, magpatuloy kayo. Tumawid kayo sa batis ng Zared at ganoon nga ang ginawa natin. 38 taon ang nakalipas mula nang umalis tayo sa Kadesh Barnea hanggang sa pagtawid natin sa Zared. Tulad ng isinumpa ni Yahweh, walang natira sa mga mandirigma ng salinlahing iyon. Patuloy silang nilabanan ni Yahweh hanggang malipol silang lahat. Nang wala nang natitira sa mga mandirigma ng lahing iyon, sinabi sa akin ni Yahweh, ngayon ay tumawid kayo ng Ar sa hangganan ng Moab. Pagdaan ninyo sa lupain ng mga anak ni Amon, huwag ninyo silang guguluhin o didigmahin sapagkat kapiraso man ng lupa nila hindi ko ibibigay sa inyo. Ibinigay ko na iyon sa mga anak ni Lot. Ang lupain iyon ay dating sakop ng mga Rephaim na tawag na ng mga Amonita ay Zamzumim. Marami rin sila malalaking tulad ng mga higante, ngunit pinuksa sila ni Yahweh kaya't itinaboy sila ng mga Amonita upang ang mga ito ang tumira roon. Gayun din ang ginawa ni Yahweh sa lahi ni Esau. Nang ang mga ito ay magpunta sa Seir, tinaboy niya ang mga taga-Hor at ang lahi ni Esau ay nanirahan roon. Ang mga taga-Awim naman sa Gaza ay itinaboy ng mga taga-Kaftor na sila ang tumira roon. At doon ay sinabi ni Yahweh, magpatuloy kayo, tumawid kayo sa ilog Arnon, mabibihag ninyo si Sihon, ang hari ng mga Amoreo sa Hesbon at masasakop ninyo ang kanyang lupain. Kahit simulan na ninyong pagsakop sa lupain niya. Dahil sa gagawin ko ay matatakot sa inyo ang lahat ng bansa sa daigdig, mababanggit lamang kayong nanginginig na sila sa takot. At mula sa ilang ng Kedemot, nagpadala ako ng sugo kay Haring Sihon na taga Hesbon upang mag-alok ng kapayapaan. Makikiraan kami sa inyong lupain, hindi kami lilihis ng daan, babayaran namin ang aming kakainin at iinumin. Kung maaari, paraanin mo lang kami, tulad ng ginawa ng mga anak ni Esau sa Seir at ng mga Moabita sa Ar. Makikiraan lamang kami para makarating sa kabila ng Hordan sa lupain ibinigay sa amin ni Yahweh na aming Diyos. Ngunit hindi niya ito pinahintulutan, siya ay pinagmatigas ni Yahweh para matalo natin at makuha ang kanyang lupain na hanggang ngayon ay sakop natin. Ang sinabi sa akin ni Yahweh, ito na ang simula ng pagbagsak ng kaharian ng Haring Sion sa inyong mga kamay. Sakupin na ninyo ang kanyang lupain.
Sinalakay tayo ni Sihon at ng lahat ng kanyang mga tauhan sa Jahas, ngunit siya at ang kanyang tauhan ay natalo natin sa tulong ni Yahweh. Nasakop natin ang kanyang mga lungsod. Giniba natin ang mga ito at walang tinirang buhay isa man sa mga taga-roon. Ang kanilang mga hayop at ari-arian ay sinamsam natin, walang lungsod na hindi natin napasok mula sa Aroer hanggang Gilead. Lahat ay nasakop natin sa tulong ni Yahweh. Ngunit hindi natin ginalaw ang lupain ng lahi ni Amon, ang baybayin ng ilog Jabok at ang kaburulan, sapagkat iyon ang bilinan ni Yahweh na ating Diyos. Deuteronomio, Kabanata 3. Nagpatuloy tayo papuntang Bashan, ngunit pagdating natin sa Edrei, sinalakay tayo ni Haring Og ng Bashan. Sinabi sa akin ni Yahweh, huwag kayong matakot sa kanya sapagkat matatalo ninyo sila tulad ng ginawa ninyo sa Haring Siyon ng Hesbon at sa mga Amoreo. Sa tulong ni Yahweh, natalo nga natin si Haring Og at ang buong Bashan, wala tayong itinirang buhay. Isa man sa kanila, nasakop natin ang 60 nilang lungsod sa Argob, ang buong kaharian ni Og sa Bashan, ang maraming maliliit na nayon at ang malalaki nilang lungsod na napapaligiran ng pader. Tulad ng ginawa natin sa kay Haring Sihon ng Hesbon, nilipol natin sila, pati mga kababaihan at mga bata. Ang itinira lamang natin ay ang mga hayop at iba pang ari-arian nilang sinamsam natin. Nasakop natin noon ang lupain ng dalawang haring Amoreo, ang lupain nila sa silangan ng Hordan mula sa ilog Arnon hanggang bundok ng Hermon. Sirion ang tawag ng mga taga-Sidon sa bundok ng Hermon at Sinir naman ang tawag doon sa mga Amoreo. Nasakop din natin ang mga lungsod sa matataas na kapatagan ng buong Gilead, ang Bashan hanggang Salka at Edrei na pawang sakop ni Haring Og. Si Haring Og lamang ang natira sa mga taga-Rephaim. Ang kabaong niyang bato ay 4 na metro ang haba at 2 metro ang lapad. Ito ay nasa lungsod ng Rabba sa lupain ng Amon hanggang ngayon. Nang masakop natin ang bansang iyon, ibinigay ko sa lipin ni Ruben at Gad ang lupain mula sa Aroer na nasa tabi ng ilog Arnon at ang kalahati ng Gilead. Ang kalahati naman ng Gilead, ang Bashan. Sa makatuwid, ang buong Argob ay binigay ko sa kalahating lipi ni Manases. Ang buong Bashan ay tinatawag na lupain ng Rephaim, ang buong lupain ng mga Argob at ang Bashan hanggang sa hangganan ng mga Jesureo at Maakateo ay napunta kay Jair na anak ni Manases hanggang ngayon. May ilang nayon doon na tinatawag na mga nayon ni Jair, sunod sa pangalan niya. Ang Gilead naman ay binigay ko kay Makuwir. Ang mga lipi naman ni Ruben at Gad ay ibinigay ko ang lupain mula sa Gilead hanggang sa kalagitnaan ng ilog Arnon. Ang ilog Arnon ang hangganan nito sa timog at ang ilog Jabok naman sa ilaga. Dito naman nagsimula ang lupain ng lahi ni Amon. Sa kanluran ang lupain nila ay abot sa ilog Hordan mula sa lawa ng Seneret hanggang sa dagat na Patay. Abot naman sa bundok Pisga sa gabing silangan. Sinabi ko sa kanila noon, ang lupaing ito ay bibigay ko sa inyo ni Yahweh na ating Diyos, ngunit ang lahat ng mandirigma ay makikipaglaban muna kasama ng mga ibang Israelita. May iwan dito ang inyong pamilya at ang inyong mga hayop sapagkat alam kong marami kayong alagang hayop. Hindi kayo babalik dito hanggang sa ang mga kapatid ninyo Israelita ay hindi napanatag sa lupaing ibinigay sa kanila ni Yahweh. Ito naman ang sinabi ko kay Josue. Nakita mo ang ginawa ni Yahweh sa dalawang haring Amoreo ngayon din. Ganoon din ang gagawin ni Yahweh sa mga hari ng lupaing pupuntahan ninyo. Huwag kang matakot sa kanila sapagkat si Yahweh ang siyang makikipaglaban sa inyo. Nakiusap ako noon kay Yahweh, sabi ko, Panginoong Yahweh, pinasimulan mo nang ipakita sa akin ang inyong kapangyarihan. Sinong Diyos sa langit o sa lupa ang makakagawa ng inyong ginagawa? Hinihiling ko sa inyong patawarin mo ako sa ibayo ng Hordan upang makita ko ang maganda at masaganang lupaing iyon, ang kaburulan at ang bundok Lebanon, ngunit hindi niya ako pinakinggan sapagkat nagalit nga siya sa akin dahil sa inyo. Ang sagot niya sa akin, tumigil ka na. Huwag mo nang mabanggit-banggit sa akin ang bagay na ito. Umakyat ka na lamang sa tuktok ng Pisga at tanawin mo ang paligid sapagkat hindi ka makakatawid ng Hordan. Ituro mo kay Josue ang dapat niyang gawin. Palakasin mo ang kanyang loob sapagkat siya ang mangunguna sa Israel sa pagsakop sa lupaing matatanaw mo. At nanatili tayo sa libis na nasa tapat ng Bet Peor. Deuteronomio, Kabanata 4. Ngayon, o Israel, pakinggan ninyong mabuti at sundin ang tuntuning ito tinuturo ko sa inyo upang mabuhay kayo ng matagal at mapasa inyo ang lupaing ibinigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Huwag ninyo itong daragdagan na ni babawasan. Sundin ninyo ang mga utos na ibinigay ko sa inyo mula kay Yahweh. Nakita ninyo ang ginawa ni Yahweh sa Baal Peor, nilipol niya ang lahat ng sumamba kay Baal. Ngunit kayong nanatiling tapat kay Yahweh na inyong Diyos ay nabuhay pa hanggang ngayon. Ngayon ngay itinuro ko sa inyo ang mga batas at tuntunin na ito gaya ng ipinagutos sa akin ni Yahweh na ating Diyos. Sundin ninyo ang mga ito sa lupaing malapit na ninyong sakupin at tirhan. Unawain ninyo ito at sunding mabuti. Gayon makikita ng ibang bansa ang inyong karunungan at pangunawa. Kaya't masasabi nila, ang dakilang bansang ito ay matalino at may malawak na pagkaunawa.
Sinong Diyos ng ibang bansa ang handang tumulong anumang oras liban kay Yahweh? Ang ating bansa ang may makatarungang tuntunin at kautusan tulad ng ibinigay ko sa inyo ngayon. Ngunit mag-ingat kayo, huwag ninyong kakalimutan o babaliwalain ang mga bagay na inyong nasaksihan habang kayo'y nabubuhay. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak at mga apo, huwag ninyong kakalimutan ang sinabi ni Yahweh nang kayo'y nasa harap ng bundok ng Sinai. Tipunin mo sa harap ko ang buong bayan, ituturo ko sa kanila ang aking mga utos upang magkaroon sila ng takot sa akin hanggang sila'y nabubuhay. Ituturo naman nila ito sa kanilang mga anak. At kayo'y nagtipon sa paanan ng bundok, ito'y gablab ng abot sa langit. Pagkatapos nabalot ito ng ulap at kadiliman. Mula sa gitna ng apoy, nagsalita sa inyo si Yahweh, narinig ninyo ang kanyang tinig, ngunit hindi ninyo siya nakita. Pinahayag niya ang mga tuntunin ng kasunduan ginawa niya sa inyo, ang 10 utos na isinulat niya sa 2 tapyas na bato. Noon inutos niya sa akin na ituro sa inyo ang mga tuntunin na inyong sinunod sa lupaing sasakupin ninyo. Nang kayo'y kausapin ni Yahweh mula sa apoy na sa Sinai, wala kayong makitang anyo, kaya mag-ingat kayong mabuti, huwag kayong gagawa ng anumang larawan upang sambahin maging kawangis ng tao, hayop sa ibabaw ng lupa, ibon at ng anumang gumagapang o ng anumang isda. Huwag ninyong sasambahin ang araw, buwan at bituin o alinmang bagay sa kalawakan na nilalang ni Yahweh para sa tao. Iniligtas kayo ni Yahweh mula sa napakainit na pugon ng pagkaalipin sa Ehipto upang maging kanyang bayang ni hinirang. Nagalit sa akin si Yahweh dahil sa inyo at isinumpa niyang hindi ako makakarating sa masaganang lupaing ibibigay niya sa inyo. Hindi ninyo ako makakasama sa kabila ng Hordan, dito na ako mamamatay. Ngunit ako'y magpapatuloy upang kayo'y magpapatuloy upang sakupin ang lupaing iyon. Mag-ingat kayo, huwag ninyong kakalimutan ng kasunduan ninyo ni Yahweh. Huwag kayong gagawa ng anumang larawan upang sambahin gaya ng ipinagbawal niya sa inyo, sapagkat si Yahweh ang inyong Diyos ay tulad ng naglalagablab na apoy at siya ay mapanibughuing Diyos. Kahit gaano katagal ang abutin ninyo roon, kahit kayo'y magkaanak at magkaapo, huwag kayong gagawa ng mga larawan upang sambahin sapagkat magagalit sa inyo si Yahweh na inyong Diyos. Masama ito sa kanyang paningin. Saksi ang langit at ang lupa na kapag nilabag ninyo ang utos na ito, hindi kayo magtatagal sa lupaing iyon sa kabila ng Hordan sapagkat malilipol kayo ng lubusan. Paghihiwalayin kayo ni Yahweh sa iba't ibang bansa at kaunti lamang ang matitira sa inyo. At sa lugar na pagtatapunan sa inyo ay maglilingkod kayo sa mga Diyos-Diyosan, kahoy at bato na gawa ng mga tao. Sila ay hindi nakakakita, nakakarinig, nakakaamoy, ni nakakakain. Gayon man, matatagpuan ninyong muli si Yahweh kung siya'y buong puso ninyong hahanapin kapag nangyari na ang lahat ng ito. At kayo'y nasa matinding kahirapan, manunumbalik na kayo kay Yahweh at maglilingkod sa Kanya. Siya ay mahabagin, hindi niya kayo pababayaan malipol sapagkat hindi niya kakalimutan ng kanyang kasunduan sa inyo, mga ninuno. Ipagtanong ninyo kung saan at kahit kanino kung may naganap ng tulad nito. May nasaksihan o nabalitaan na ba kayong gaya nito mula ng likhain ng Diyos ng daigdig? Maliban sa inyo, mayroon pa bang ibang sambahayan na nakinig ng tinig ng isang Diyos mula sa haliging apoy at nanatiling buhay? Sino bang Diyos ang nagtangkang maglabas ng isang buong lahi mula sa ibang bansa upang maging kanya sa pamamagitan ng tagisan ng kapangyarihan, ng kababalaghan, ng digmaan at ng makapangyarihang gawa tulad ng ginawa sa Ehipsyo ni Yahweh na inyong Diyos? Ang pangyayaring ito ipinakita niya sa inyo upang maniwala kayo na si Yahweh ay Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. Mula sa langit nagsalita siya sa inyo upang kayo turuan at dito sa lupa nagsalita siya mula sa apoy. At dahil sa pag-ibig niya sa inyong mga ninuno, pinili niya kayo at sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ay inilabas kayo sa Ehipto. Pinuksa niya ang mga bansang mas malaki at mas makapangyarihan kaysa sa inyo upang makapanirahan kayo sa lupaing ibinigay niya sa inyo ngayon. Dahil dito, tandaan ninyo at huwag kakalimutan na sa langit at sa lupa'y walang ibang Diyos liban kay Yahweh. Kaya nga dapat ninyong sundin ang kanyang mga utos at tuntunin, sinasabi ko sa inyo ngayon. Sa gayon, pagpapalain kayo at ang lahing susunod sa inyo. Magtatagal kayo habang panahon sa lupaing ibinigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Sa pagkatapos pumili si Moises ng 3 lungsod sa kabila ng Hordan upang maging kanlungan ng sinumang makapatay ng di sinasadya. Kapag ito'y nakapasok sa alinman sa mga lungsod na iyon, ligtas ito sa paghihiganti ng mga kamag-anak ng namatay. Ito ang mga lungsod na ibinukod niya. Ang Beser sa mataas na kapatagan sa ilang para sa lipi ni Ruben, ang Ramot sa Gilead para sa lipi ni Gad, at ang Golan sa Bashan para sa lipi ni Manases. Ito ang kautosang ibinigay ni Moises sa mga Israelita, mga batas at tuntuning ipinahayag niya nang sila'y lumabas sa Ehipto. Sila noon ay nasa silangan ng Hordan sa libis ng Bet-peor, sakop ni Haring Sihon ng mga Moreo. Si Haring Sihon ay nagapi nga ni na Moises
Nang sila'y umalis sa Ehipto, sinakop nila ang lupain nito, pati ang lupain ng Haring Og. Ang dalawang haring ito ng mga Amoreo ang sumakop sa silangang bahagi ng Ilog Jordan. Ang lupaing nasakop nila noon ay mula sa Aroer sa tabi ng Ilog Arnon hanggang bundok ng Zion at Ohermon. Sakop din ang buong Araba sa silangan ng Jordan hanggang sa baybayan ng dagat na patay sa paanan ng bundok ng Pisga. Deuteronomio, Kabanata 5. Tinipon ni Moises ang buong Israel at kanyang sinabi, Bayang Israel, dinggin ninyo ang kautusan at ang tuntuning ibibigay ko sa inyo ngayon. Unawain ninyong mabuti at tuparin ang mga ito. Ang Diyos nating si Yahweh ay gumawa ng kasunduan sa atin sa bundok ng Sinai, hindi sa ating mga ninuno kundi sa ating nabubuhay ngayon. Harap-harapan siyang nakipag-usap sa inyo sa bundok mula sa naglalagablab na apoy hanggang ibinigay niya ang kanyang mga utos na katayo ako sa pagitan ninyo at ni Yahweh sapagkat natakot kayo sa ningas at ayaw ninyong umakyat sa bundok. Sinabi niya, Ako si Yahweh ang inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto at nagpalaya sa inyo mula sa pagkaalipin. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng Diyos ang imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na inyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak. Hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi, ngunit ipinadarama ko ang aking pag-ibig sa pagkalinga sa libong-libong lahi ng mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautusan. Huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh na inyong Diyos. Tiyak na paparusahan ko ang gumamit nito ng walang kabuluhan. Ilaan mo para sa akin ang araw ng pamamahinga tulad ng ipinagutos ni Yahweh na inyong Diyos. 6 na araw kang magtatrabaho at tapusin mo ang dapat gawin, subalit ang ikapitong araw ay para kay Yahweh na inyong Diyos. Ito ang araw ng pamamahinga. Sa araw na iyo'y huwag magtatrabaho ang sinuman sa inyo, ikaw, ang inyong mga anak at mga aliping lalaki o babae, ni alinman sa mga alaga mong hayop, ni mga dayuhang nakikipamayan sa inyo. Ang inyong alipin, lalaki man o babae, ay kailangang mamahingang tulad mo. Alalahanin mong maging alipin ka rin na sa Ehipto, sa mula rooy inilabas kita sa pamamagitan ng aking kapangyarihan. Kaya inutos ko na panatilihin mong nakalaan kay Yahweh ang araw ng pamamahinga. Igalang mo ang inyong ama at ina tulad ng inutos ko sa iyo. Sa gayoy mabubuhay ka ng matagal at sagana sa lupaing ibibigay sa iyo ni Yahweh na iyong Diyos. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan laban sa iyong kapwa, huwag mong pagnanasa ang angkinin ng asawa ng inyong kapwa, huwag mong pagnanasa ang angkinin ang kanyang sambahayan, bukid, alilang, lalaki o babae, baka, asno o anumang pag-aari niya. Ang mga ito ay sinabi sa inyo ni Yahweh doon sa bundok. Mula sa naglalagablab na apoy at makapal na usok liban doon, hindi na siya nagsalita sa inyo. Pagkatapos isinulat niya ang mga ito sa 2 tapyas na bato at ibinigay sa akin. Nang marinig ninyo ang kanyang tinig mula sa kadiliman, habang nagliliyab ang bundok, lumapit sa akin ang pinuno ng bawat angkan at ang inyong matatandang pinuno. Sinabi nila, ipinakita sa atin ni Yahweh na ang ating Diyos ang kanyang kaluwalhatian at kadakilaan, at ipinarinig sa atin ang kanyang tinig. Nakipag-usap siya sa atin ng harapan, ngunit hindi tayo namatay. Bakit natin hihintayin mamatay tayo rito? Lalamunin tayo ng apoy na ito at tiyak na mamamatay tayo kapag nagsalita pa siya sa atin. Sinong tao ang nananatiling buhay matapos marinig mula sa apoy ang tinig ng buhay na Diyos? Ikaw na lang ang makipag-usap kay Yahweh na ating Diyos. Sabihin mo lamang sa amin ang lahat ng sasabihin niya sa iyo. Narinig ni Yahweh ang sinabi ninyo nooy, at ito naman ay kanyang sinabi sa akin. Narinig ko ang sinabi nila sa iyo at tamang lahat iyon. Sana nga'y manatili ang takot nila sa akin at laging nilang sundin ang aking mga utos upang maging matiwasay ang buhay nila at ng kanilang mga anak habang panahon. Magbalik ka sa kanila at pawiin mo na sila, ngunit manatili ka rito at sasabihin ko sa iyo ang aking mga batas, mga tuntunin, ituturo mo sa kanila upang kanilang sundin ang lupaing ibibigay ko sa kanila. Sundin ninyong mabuti ang lahat ng uutos sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Huwag kayong lilihis sa mga ito. Mamuhay kayo ayon sa kanyang mga utos. Sa gayon, sasagana kayo at hahaba ang buhay ninyo sa lupaing sasakupin ninyo. Deuteronomio, Kabanata 6. Ito nga ang kautusan ng mga tuntuning ibinigay niya sa akin, na siya ninyong susundin sa lupaing inyong sasakupin. Ang mga ito ay ibinigay sa inyo ni Yahweh at sa inyong mga anak at sa mga susunod na salinlahi upang magkaroon kayo ng takot sa Kanya. Kung ito'y susundin ninyo, hahaba ang inyong buhay, kaya nga pakinggan ninyo ito at sundin mabuti. Kung magkagayoy, sasagana kayo at darami ang inyong lahi pagdating ninyo sa lupaing ipinangako ni Yahweh, ang Diyos ng inyong mga ninuno sa lupaing mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Pakinggan mo, O Israel, si Yahweh na ating Diyos ang tanging Yahweh. Ibigin mo si Yahweh na inyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Ang utos niya'y itanim ninyo sa inyong puso, ituro ninyo sa inyong mga anak, pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan at inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi at sa inyong pagbangon sa umaga. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda, itali sa inyong noo, isulat sa mga hamba ng pintuan ng inyong mga bahay at mga tarangkahan.
Malapit na kayong dalhin ni Yahweh sa lupaing ipinangako niya sa inyo, inyong mga ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob. Maninirahan kayo sa malalaki at magagandang lungsod na hindi kayo ang nagtatag. Titira kayo sa mga tahanang sagana sa lahat ng bagay, ngunit hindi ninyo pinaghirapan. Iinom kayo ng tubig na galing sa balong hindi ninyo hinukay. Mamimitas kayo sa mga ubasan, sa mga ulibong hindi ninyo tinanim. Kung kayo'y naroon na at masagana na sa lahat ng bagay, huwag ninyong kakalimutan si Yahweh na naglabas sa inyo sa Ehipto sa bayan ng pag-aalipin. Magkaroon kayo ng takot kay Yahweh, paglingkuran ninyo siya at ng kanyang pangalan kayo manunumpa. Huwag kayong maglingkod sa Diyos-Diyosan ng mga bayang pupuntahan ninyo sapagkat si Yahweh na inyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Kapag sumamba kayo sa Diyos-Diyosan, magagalit siya sa inyo at lipulin niya kayong lahat. Huwag ninyong susubukin si Yahweh na inyong Diyos tulad ng ginawa ninyo sa Masa. Sundin ninyong mabuti ang kanyang mga utos at tuntunin. Gawin ninyo kung ano ang tama at mabuti sa paningin ni Yahweh at mamumuhay kayong matiwasay. Masasakop ninyo ang lupaing ipinangako ni Yahweh sa inyong mga ninuno. Mapapalayas ninyo ang inyong mga kaaway tulad ng pangako niya sa inyo. Kapag dumating ang araw na itanong ng inyong mga anak kung bakit kayo binigyan ni Yahweh ng kautusan at mga tuntunin, ganito ang sabihin ninyo. Noong araw, inalipin kami ng paraon sa Ehipto. Pinalaya kami roon ni Yahweh sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Nasaksihan namin ang maraming kababalaghang ginawa niya laban sa paraon at sa mga Ehipto. Inalabas niya kami sa Ehipto upang dalhin sa lupaing ipinangako niya sa ating mga ninuno. Ibinigay niya sa amin ang kautusan at mga tuntuning ito upang taglay kami ng takot sa kanya, sasagana tayo at iingatan niyang tulad ng ginagawa niya sa ating ngayon. Kalulugdan tayo ng Diyos, nating si Yahweh, kung susundin natin buong katapatan ang lahat ng ipinag-utos niya sa atin. Deuteronomy, Kabanata 7. Pagdating ninyo sa lupaing ibibigay sa inyo ni Yahweh, kapag nasakop na ninyo ang 7 bansang nauna sa inyo roon, Hiteo, Gergeseo, Amoreo, Kananeo, Perezeo, Hibita at Jebuseo, mga bansang mas malakas at mas makapangyarihan kaysa inyo. At kapag sila ipinaubayan na ni Yahweh sa inyo, lipulin ninyo silang lahat. Huwag ninyo silang kakaawaan at huwag kayong gagawa ng kasunduan sa kanila. Huwag kayong papayag na mapangasawa ng inyong mga anak ang kanilang mga anak, sapagkat tiyak na ilalayo nila ang inyong mga anak kay Yahweh at pasasambahin sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Kapag nagkaganon, magagalit sa inyo si Yahweh at kayo ay kanyang lilipulin agad. Kaya nga, gibain ninyo ang kanilang mga altar, pagputol-putulin ang kanilang mga sambahang haligi, durugin ang mga imahe ng kanilang Diyos-Diyosan si Asera, at sunugin ang mga Diyos-Diyosan. Kayo ay bansang itinalaga kay Yahweh, hinirang niya kayo sa lahat ng bansa upang maging kanyang sariling bayan. Pinili niya kayo at inibig, hindi dahil sa marami kayo kaysa ibang mga bansa, at sa katunayan, kayo pa nga ang pinakakaunti sa lahat. Pinili niya kayo dahil sa pag-ibig niya sa inyo at sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Ito rin ang dahilan kaya hindi kayo iniligtas sa kamay ito rin ang dahilan kaya niya kayo iniligtas sa kamay ng Paraon sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan. Kaya't pakatandaan ninyong si Yahweh ang inyong Diyos ay Diyos, at siya ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig sa kanya at sumusunod sa kanyang mga tuntunin. Ipinadarama niya ang kanyang pagmamahal hanggang sa ika-1,000 lahi, subalit nililipol niya ang lahat ng namumuhay sa kanya. Hindi makakaligtas sa kanyang parusa ang lahat ng hindi sumusunod sa kanya. Kaya sundin ninyo ang kautusan at mga tuntuning ito na binibigay ko sa inyo ngayon. Kung taos puso ninyong susundin ang mga utos na ito, tuparin naman ni Yahweh ang kanyang kasunduan at patuloy niya kayong iibigin tulad ng ipinangako niya sa inyong mga ninuno. Iibigin at pagpapalain at pararamihin niya kayo, magkakaroon kayo ng maraming anak at bibigyan ng masaganang ani, inumin at langis. Pararamihin niya ang inyong mga hayop. Tutuparin niya ito pagdating ninyo sa lupaing ipinangako niya sa inyong mga ninuno. Pagpalain niya kayo ng higit sa alinmang bansa. Walang magiging baog sa inyo, maging tao o maging alagang hayop man. Ilalayo niya kayo sa mga karamdaman alinman sa mga sakit na ipinaranas sa mga Ehipto, ay hindi niya ipadadapuin sa inyo kundi sa inyong mga kaaway. Pupuksain ninyo ang lahat ng bansang ipapasakop ni Yahweh na inyong Diyos sa inyo. Huwag ninyo silang kaawaan. Huwag din ninyong sasambahin ang kanilang mga Diyos-Diyosan. Iyan ang patibong na naghihintay sa inyo roon. Huwag ninyong ikabahala kung paano ninyo matatalo ang mga mas makapangyarihang bansang ito. Huwag kayong matatakot sa kanila. Alalahanin ninyo ang ginawa ni Yahweh sa Paraon at sa buong Ehipto. At malalagim na salot na kanyang ipinadala at ang mga kababalaghang ipinakita niya nang ilabas niya kayo roon. Gayon din ang gagawin niya sa mga taong iyan na kinatatakutan ninyo. Maliban diyan, si Yahweh ang inyong Diyos ay magpapadala ng kaguluhan sa kanila hanggang sa lubusang malipol pati yung mga nakapagtago at ang mga pugante. Hindi kayo dapat matakot sa kanila sapagkat kasama ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh, ang dakila't makapangyarihang Diyos. Unti-unti silang lilipulin ni Yahweh. Hindi sila uubusin agad at baka hindi kayo makaya ang mababangis na hayop. Ngunit tiyak na ipapasakop sila sa inyo ni Yahweh. Sila ililituhin niya sa matinding takot hanggang lubusang malipol.
Ipapabihag niya sa inyo ang kanilang mga hari, ibabaon ninyo sila sa limot. Isa man sa kanila'y walang makakatalo sa inyo hanggang sa malipol niyo sila. Sunugin ninyo ang kanilang mga Diyos-Diyosan. Huwag niyong pagnanasahan ang mga pilak o gintong ginamit sa mga iyon sapagkat ito ay magiging patibong sa inyo dahil iyon ay kasuklam-suklam kay Yahweh. Huwag kayong mag-uuwi ng anumang bagay na kasuklam-suklam sapagkat iyon ang magiging dahilan ng inyong kapahamakan. Lahat ng tulad ng Diyos-Diyosan ay sinumpa, kaya dapat ituring na kasuklam-suklam. Deuteronomio, Kabanata 8. Sundin ninyong mabuti ang mga batas na ito na ibibigay ko sa inyo ngayon upang humaba ang inyong buhay, dumami ang inyong lahi at kayo'y makarating sa lupaing ipinangako ni Yahweh sa inyong mga ninuno. Alalahanin ninyo kung paano niya kayo pinatnubayan sa ilang sa loob ng 40 taon upang matuto kayong magpakumbaba. Sinubok niya kayo kung susundin ninyo siya. Turuan nga kayong magpakumbaba. Ginutom niya kayo bago binigyan ng mana, isang pagkaing hindi ninyo kilala ni ng inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipaunawa sa inyo na ang tao'y hindi lamang sa tinapay na bubuhay kundi sa bawat salitang namumula sa bibig ni Yahweh. Sa loob ng 40 taon, hindi nasira ang inyong kasuotan ni hindi namaga ang inyong mga paa sa kalalakad. Itanim ninyo sa inyong isipan na kayo'y dinidisiplina ni Yahweh na inyong Diyos gaya ng pagdidisiplina ng isang ama sa kanyang anak. Kaya matakot kayo sa kanya at sundin ang kanyang mga utos sapagkat kayo'y dadalhin niya sa isang mainam na lupain. Lupaing sagana sa tubig, maraming batis at bukal na umaagos sa mga burol at mga kapatagan. Sagana rin doon sa trigo, sebada, ubas, igos, bunga ng punong granada, olibo at pulot. Doon ay hindi kayo magkukulang ng pagkain o anumang pangangailangan. Ang mga bato roon ay makukunan ng bakal at makukunan ng mga tanso ang mga burol. Mabubusog kayo roon at pupurihin ninyo si Yahweh na inyong Diyos dahil sa masaganang lupaing ibinigay niya sa inyo. Huwag ninyong kakalimutan si Yahweh na inyong Diyos, sundin ninyo ang kanyang mga utos at mga tuntunin. Kung kayo'y namumuhay na ng sagana, nakatira na sa magagandang bahay at marami ng alagang hayop at marami ng naipong pilak at ginto, huwag kayong magmalaki. Huwag ninyong kakalimutan si Yahweh na nagpalaya sa inyo mula sa pagkaalipin sa bansang Ehipto. Siya ang pumatnubay sa inyong paglalakbay sa malawak at nakakatakot na ilang na puno ng nakamandag na mga ahas at talakdan. Nang wala kayong mainom, nagpabukal siya ng tubig mula sa isang malaking bato. Kayo'y pinakain niya roon ng mana, isang pagkain hindi nyo kilala. Pinaranas niya kayo ng hirap para kayo'y subukin at turuang magpakumbaba. Ang lahat ng iyo'y sa ikabubuti rin ninyo. Kaya huwag ninyong iisipin na ang kayamanan ninyo'y bunga ng sariling lakas at kakayahan. Subalit alalahanin ninyong si Yahweh na inyong Diyos ang nagbigay sa inyo ng lakas upang yumaman kayo. Ginawa niya ito bilang pagtupad niya sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno kapag siya'y tinalikuran ninyo at sumamba kayo sa Diyosan. Ngayon pa'y binabalalaan ko na kayo, nalilipulin kayo. Kung hindi ninyo papakinggan ang kanyang tinig, malilipol kayo tulad ng nangyari sa bansang ipinalipol sa inyo ni Yahweh. Deuteronomio, Kabanata 9. Pakinggan ninyo, O Israel. Ngayong araw na ito, tatawid kayo ng Hordan upang sakupin ang mga bansang makapangyarihan kaysa sa inyo. At ang mga lungsod na napapaligiran ng matataas na pader, malalaki at matataas ang mga taga roon, mga higante. Hindi kaila sa inyo ang kasabihang walang makakalupig sa angkan ng higante. Subalit pakatatandaan ninyo na ang Diyos ninyong si Yahweh ang nangunguna sa inyo tulad ng isang malakas na apoy. Sila'y kanyang gagapiin upang madali ninyo silang maitataboy gaya ng sinabi ni Yahweh. Kung sila'y maitaboy na ni Yahweh alang-alang sa inyo, huwag ninyong iisipin na sila'y itinaboy dahil sa kayo'y matuwid. Ang totoo'y itinaboy sila ni Yahweh dahil sa kanilang kasamaan at hindi dahil sa kayo'y matuwid, kaya mapapa sa inyo ang lupaing iyon. Itataboy sila ni Yahweh dahil sa kanilang kasamaan at bilang pagtupad pa rin sa pangako niya sa mga ninuno ninyo, sina Abraham, Isaac at Jacob. Kaya nga't pakatatandaan ninyo na binibigay ni Yahweh ang lupaing ito hindi dahil sa kayo'y matuwid. Ang totoo'y lahi kayo ng matitigas ang ulo. Huwag ninyong kakalimutan kung bakit nagalit sa inyo si Yahweh nang kayo'y nasa ilang. Mula nang umalis kayo sa Ehipto hanggang ngayon, wala na kayong ginawa kundi magreklamo. Noong kayo'y nasa Sinai, ginalit ninyo ng labis si Yahweh at pupuksain na sana niya kayo roon. Nang kayo'y umakyat sa bundok, ibinigay niya sa akin ang mga tapyas ng batong ikinasusulat ng kanyang kasunduan sa inyo. Nanatili ako roon sa loob ng 40 araw at gabi, hindi ako kumain ni uminom. Ibinigay niya sa akin ang 2 tapyas ng batong, sinulatan niya ng lahat ng kanyang sinabi sa inyo mula sa naglalagablab na apoy nang kayo'y nagkakatipon sa may paanan ng bundok. Pagkalipas ng 40 araw at gabi, pananatili ko sa bundok, ibinigay niya sa akin ang nasabing mga tapyas na bato. Sinabi ni Yahweh sa akin, tumayo ka at puntahan mo agad ang mga taong pinangungunahan mo sa labas ng Ehipto. Sila'y nagpapakasama na. Lumihis sila sa daang itinuro ko sa kanila. Gumawa sila ng imahe at iyon ang sinasamba nila. Sinabi pa sa akin ni Yahweh, talagang matigas ang ulo ng mga taong to. Hayaan mo akong lipulin sila para mabura na ang alaala nila dito sa lupa at sa iyo na magmula ang isang bagong bansa na mas malaki at makapangyarihan kaysa sa kanila. Kaya bumaba ako mula sa nagliliyab na bundok, dala ang 2 tapyas na bato na kinasusulatan ng kasunduan. Nakita ko ang
pagkakasalang ginawa ninyo laban kay Yahweh. Gumawa kayo ng gintong guya at lumihis sa daang tinuro niya sa inyo. Dahil dito ibinagsak ko sa lupa ang 2 tapyas ng batong dala ko at nagkadurog-durog iyon sa harapan ninyo. Pagkatapos nagpatira pa ako sa harapan ni Yahweh at sa loob ng 40 araw at gabi hindi ako kumain ni uminom dahil sa mga kasalanan ninyo. Sa labis na ikinagalit ni Yahweh, natakot ako na baka sa tindi ng galit niya ipuksahin kayo. Mabuti na lamang pinakinggan niya ako, galit na galit din siya kay Aaron at ibig na rin niya itong patayin, kaya nanalangin ako para sa kanya. Pagkatapos kinuha ko ang guyang ginawa ninyo, sinunog ko ito at dinurog na parang alabok, saka ko ibinuhos sa batis na nagmumula sa bundok. Muli ninyong ginalit si Yahweh nang kayo nasa Tabera, Masa at Kibrot Hataava. Nang kayo'y pinapupuntanan niya mula sa Kades Barnea upang sakupin ang lupaing ibinigay niya sa inyo, naghimagsik na naman kayo. Hindi ninyo siya pinaniwalaan, ni pinakinggan man. Simula nang makilala ko kayo ay lagi lamang kayong naghihimagsik laban kay Yahweh. Nagpatira pa muli ako sa harapan ni Yahweh sa loob ng 40 araw at gabi sapagkat nais na niya kayong puksain. Ito ang dalangin ko sa kanya, Panginoong Yahweh, huwag po ninyong pupuksain ang bayang iniligtas ninyo at nilabas sa Ehipto sa pamamagitan ng inyong walang kapantay na kapangyarihan. Alalahanin po ninyo ang mga lingkod ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob. Huwag na ninyong pansinin ang katigasan ng ulo ng sambahayang ito ni ang kanilang kasamaan at kasalanan sa inyo. Kapag sila'y pinuksa ninyo, sasabihin ng mga taong ipapasakop ninyo sa kanila na ang mga Israelita ay dinala ninyo sa ilang upang puksain. Hindi ninyo sila maihatid sa lupaing ipinangako ninyo sapagkat matindi ang galit ninyo sa kanila. Sila ang inyong bayang hinirang, ang bayang inilabas ninyo sa Ehipto sa pamamagitan ng inyong dakilang kapangyarihan. Deuteronomio, Kabanata 10. Noon ay sinabi sa akin ni Yahweh, magtapyas ka ng 2 bato tulad noong una at gumawa ka ng kabangyari sa kahoy. Pagkatapos umakyat ka sa bundok, isusulat ko sa 2 tapyas ng bato ang nakasulat sa unang 2 tapyas na binasag mo pagkatapos itago mo sa kaban. Kaya gumawa ako ng kabangyari sa punong akasya, tumapyas ng 2 bato katulad nung una at ako'y umakyat sa bundok. Isinulat nga ni Yahweh ang 10 utos sa 2 tapyas ng bato. Ang 10 utos na ito ay sinabi niya sa inyo mula sa naglalagablab na apoy samantalang kayo'y nagkakatipon sa paanan ng bundok. Ang 2 tapyas ng bato ay ibinigay sa akin ni Yahweh. Ako'y nagbalik mula sa bundok at inilagay ko sa kaban ang 2 tapyas ng bato tulad ng utos sa akin ni Yahweh. Ang mga Israelita ay naglakbay mula sa Jaakan hanggang Mosera. Doon namatay at inilibing si Aaron. Ang anak niyang si Eleazar ang pumalit sa kanya bilang pari. Mula ro'y nagtuloy siya sa Gudgoda at sa Jotbata, isang lugar na may maraming batis. Noon pinili ni Yahweh ang mga Libita upang magbuhat ng kaban ng tipan, tumulong sa paglilingkod sa kanya, at magbasbas sa kanilang pangalan tulad ng ginagawa nila ngayon. Dahil dito walang kaparte ang mga Libita sa lupaing ibinigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Si Yahweh ang ang bahagi nila tulad ng pangako niya. Tulad nung una 40 araw at gabi akong nanatili sa bundok at pinakinggan naman ako ni Yahweh. Dahil dito hindi na niya itinuloy ang balak na pagpuksa sa inyo. Sabi niya sa akin na pangunahan kayo sa paglalakbay at pagsakop sa lupaing ipinangako ko sa inyong mga ninuno. Bayang Israel, ano nga ba ang nais ni Yahweh mula sa inyo? Ang gusto lang naman niya igalang ninyo siya, sundin ang kanyang mga utos, ibigin siya, paglingkuran ng buong puso't kaluluwa, at tuparin ang kanyang mga bilin at tuntunin. Ito rin naman ang para sa inyong kabutihan. Ang pinakamataas na langit, ang daigdig at ang lahat ng narito ay kay Yahweh. Ngunit sa laki ng pag-ibig niya sa inyo, mga ninuno kayong lahi niya ay pinili niya sa gitna ng maraming bansa. Kaya nga maging masunurin kayo at huwag maging matigas ang ulo. Sapagkat si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, makapangyarihan at kakilakilabot, walang itinatangi at hindi nasusuhulan. Binibigyan niya ng katarungan ang mga ulila at balo, minamahal niya ang mga dayuhan at binibigyan ng pagkain at damit. Ibigin ninyo ang mga dayuhan, sapagkat kayo may naging dayuhan din sa Ehipto. Magkaroon kayo ng takot kay Yahweh, sila lang ang inyong sasambahin. Huwag kayong hihiwalay sa kanya at sa pangalan lamang niya kayo manunumpa. Siya lamang ang dapat ninyong purihin, siya ang inyong Diyos, ang gumawa ng marami at kilakilabot na bagay na inyong nasaksihan. 70 lamang ang inyong mga pinuno. Pumunta sila sa Ehipto, ngunit ngayoy pinarami kayo ng Diyos, yung si Yahweh, sindami na kayo ng mga bituin sa langit. Ni Yahweh sa inyong mga ninuno at sa kanilang magiging lahi. Ang lupaing mayaman at sagana sa lahat ng bagay, ang lupaing titirhan ninyo ay hindi tulad ng lupaing iniwan ninyo sa Ehipto. Doon, ang hinahasikan ninyo ay kailangang patubigan at diligan, tulad ng hardin. Ngunit ang lupaing pupuntahan ninyo ay laging inuulan. Maraming burol at malawak ang mga kapatagan. Ang lupaing iyon ay palaging inaalagaan, binabantayan ng Diyos ninyong si Yahweh. Kaya nga kung susundin lamang ninyo ang utos na sinasabi ko sa inyo ngayon, ibigin ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh at paglingkuran ng buong puso't kaluluwa. Sa tamang panahon ay pauulanin niya sa lupain iyon.
at magiging sagana kayo sa pagkain, inumin at langis. Pananatilihin niyang sariwa ang damo para sa inyong mga alagang hayop upang kayo sumagana sa lahat ng bagay. Ngunit mag-ingat kayo, huwag kayong padadaya. Huwag kayong sasamba ni maglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Kapag tinalikuran ninyo si Yahweh, kapupuotan niya kayo, isasara niya ang langit at hindi ito pauulanin. Kapag nangyari ito, mamamatay ang inyong mga paninim at malilipol kayo sa mabuting lupaing ibinigay niya sa inyo. Itanim nga ninyo ang mga utos na ito sa inyong mga puso't kaluluwa. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda at itali sa inyong noo. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak, pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi at sa inyong pagbangon sa umaga. Isulat ninyo ito sa mga hamba ng pintuan ng inyong bahay at tarangkahan upang kayo at ang inyong mga anak ay mabuhay ng matagal sa lupaing ipinangako ni Yahweh sa inyong mga ninuno. Manatili kayo roon hanggat sa langit ay nasa ibabaw ng lupa. Kapag sinunod ninyong mabuti ang kanyang mga utos, inibig siya ng tapat, sinundan ang kanyang mga landas at nanatili kayo sa kanya, palalayasin niya ang mga taong nasa lugar na titirhan ninyo, masasakop ninyo ang lupain ng mga bansa, mas malaki at mas malalakas kaysa sa inyo. Kung magkaganoon, ibibigay niya sa inyo ang lahat ng lupaing tatapakan ninyo, masasakop ninyo mula sa ilang hanggang Lebanon at mula sa ilog Euphrates na gawing silangan hanggang sa dagat Mediteraneo sa gawing kanluran. Walang makakatalo sa inyo, tulad ng pangako ni Yahweh ninyong Diyos. Sisidlan niya ang matinding takot, ang lahat ng lupaing pupuntahan ninyo. Sa araw na ito, binibigyan ko kayo ng pamilian, pagpapala o sumpa. Pagpapala kapag sinunod ninyo ang kanyang mga utos, ngunit sumpa kapag sumamba kayo sa ibang Diyos, sa halip na sumunod sa kanyang mga utos. Kapag nadala na kayo ni Yahweh sa lupaing inyong sasakupin at aariin, ang pagpapala ay bibigkasin ninyo sa bundok ng Gerizim at ang sumpa sa bundok ng Ebal. Ang mga ito ay nasa silangan ng Hordan sa tapat ng Gilgal sa tabi ng Ensinar ng More. Sa lansangang pakanluran sa lupain ng mga Kananeo sa Araba, malapit na kayong tumawid ng Hordan upang sakupin ang lupaing ibibigay sa inyo ni Yahweh. Pagdating ninyo roon, sundin ninyong mabuti ang lahat ng utos at tuntuning inilahad ko ngayon sa inyo.